I want Jesus in my life more than anything this world can offer me, for I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life, He's worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the fame that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that man may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. Some men try so hard to prove that God's not really real, while others say they know for sure His love you cannot feel. But I know He's real within my soul, for one day He cleansed and made me whole, and Jesus is still the answer for the longing deep in your soul. Jesus is still the answer, and though time and ages roll, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though some may say He doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be. Jesus is still the answer, and though time and ages roll, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though time may say He doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be. As I go on, through life with Him, there can be
Welcome again to our program for this evening, our COVID Gospel Series from the Hope Channel South Philippines. Among giabi-abi ang tanan nga nagasubay sa atong programa. Nalipay kaimi sa inyong mga comments nga inyong gipadala. Kagabi ang atong topic, dunay uban nga they express their feelings nga dili wakay sila nahimuot. Pero abi ninyo mga kaigsuonan, mao nay nature sa mensahe sa Ginoo. Nay uban nga ganahang maminaw, naapoy uban nga dili ganahang maminaw. Ingon ana ang kamatuoran. Karaan nga pinulungan ka ng ginasulti o balik-balik sa mga magsusulti o sa mga sinulat apan tinuod yun, truth hearts. But in our program here, we just simply have told you we are giving you the reason for our faith, what we believe and teach from the scriptures and what we live in our lives. So karong kagabhion atong padayonon ng atong fundamental beliefs og sa dili pa nato kana himuon sama sa naandan atong unahon ang pagtimbaya sa atong mga kahigalaan nga nagasunod sa atong programa. We are not able to name all of you, but we want to let you know we include you in our prayers. Particularly kamo nga dunay gihambin sa inyong kasing-kasing, nakadungog kamo tingog sa Dios nga nagtawag kaninyo, ako kanang karniro. Hinumdumi ang pinulungan ni Ginoong Hesus sa Juan 10:16. Aduna ako'y ubang karniro nga wala pa masakop sa akong turil. Tawgon ug manduan ko ra usab sila. Ug sa bersikulo 27, nag-ingon siya, ang akong mga karniro nakaila kanako kay sila nagapatalinghog sa akong tingog. If you love to hear the messages of God, that's one indication. You are God's sheep. Much more if you desire to follow Him. Munang giingon nato nga blessing sa pinadayag 1, versikulo 3. Blessed are they who read, blessed are they who keep, blessed are they who hear the words. Karong kagabhion akong hagangyoon sab kamo nga makigduyog kanato sa atong pagdala ni ining atong mga igsuon dito sa trono sa grasya alang sa ilang mga hangyo sa pagampo kalabot sa mga pagkaayos balatian. Unahon ako si Jiril Nakalaban, naa siya karon sa ICU. Hangyo kini sa usa sa imong pinalangga nga higala. Si Richel Sira, naa siya stage 4 lung cancer. Naa siya sa Valencia Adventist Medical Center sa Valencia. Ato usang iapil sa pagampo si Ann Francisca Agatip. Naa siya sakit nga first time na ako ni nadungog, diabetic ketoacidosis. Naa siya sa Manila as of now. Let's pray for her too. Prudencio Saltarin. Gawas nga naa siya ay paralysis, naapod siya ay prostate cancer. Dili lalim ng usa ka lawas daghang balatian. But we'll pray for her. Atong iampo ang anak ni Ma'am Susan Kabahog, iya pong hangyo ang atong i-include sa prayer. Perly Napura Grisya. Ug ang atong iampo matud pa niya diri, iampo pud nato pastor ang nagakahitabo karon sa Amerika. Kamo nga nagsunod sa news, nahibalo mo nga sa United States karon sa ubay-ubay nga mga states dunay gubot kay dunay gihimo nga strike ang mga tao kalabot sa ilang pagbati ni ining mga series of killings nga nahitabo sa mga Black Americans by the policemen, police officers. So grabe na nga klasis kagubot karon, halos riot na. It's almost like war. Iampo sa nato si Dato Eladio Lilawan nga maka-recover siya gikan sa iyang stroke. Maingon man si June Alcorin, si Gagang sa good health, Ging Napura del Pizzi sa mga panghitabo gyapon sa States. Kay ang atong mga kahigalaang Pilipino dito, wala manggid sila gaapil anang mga ingon-ana ang kalihukan. Apan usahay maangin manggod ang atong mga
plano ug buluhaton tungod kay naay gubot sa gawa sa karsada. Iampo sad nato si Evangeline Minalabag na siya cancerous liver mass. Si Jocelyn Lastimosa Baguio. Ang iyang hangyo nga ang iyang anak mahatagan unta og rest day sa Friday o Saturday to ating alini nagtrabaho sa area nga gi-require ang work day ining mga adlaw. Diri Bim, Teacher 1, application for DepEd. Rebecca Ruki Tulba, complete recovery from stroke. Juliet Pellegrino Lagria, atong iyampo nga he will be strong in faith. Princess Lo Simblante for fast recovery. Raul Nobleza sa iyang intestinal tumor. Tricia Hon Halina sa iyang health sa iyang lungs. Ariane Rosita nga nag-assist og daghang COVID patients, frontliner. Georgina Lansangan nga dunay biliary atresia. Biliary atresia. Yvonne Susun, brain tumor. Donald Aliado, doon na siya pending application for work in Canada. Let's pray for her too. Andrew Katumal, let's hope and pray nga ang result sa iyang COVID test negative, kay naa siya fever as of now. Pearl Sumailo, iyang hangyo nga kung mubalik normal ang eskwela, maka-eskwela siya sa NEMA, Northeastern Mindanao Academy sa Butuan. Kishchami Alcardi, frontliner sa Saudi Arabia, ug ang iyang mga kaubanan dito nga nanay uban nga naapektahan sa COVID. Richie Navarro, thyroid problem. Jezreel Jaceth Luzano, fast recovery. Ryan Sabales, complete healing from cancer. Napoy greetings gipaabot ni Lizel sa iyahang brother si Japheth, si Livena, ang iyang sister-in-law, o ang kabataan si LG Ian and Vanessa. Grace and Stanley Celestial diha sa Badian. Stanley, ang greetings from Grace, gikan sa Singapore. We are praying for you and your family in your desire to become part of God's church family. Let's now invite everyone to join with us as we come to God's throne of grace, taking these names into prayer. Amahan namo nga balaan, nining takna sa kagabhion ng programa nga among gihimo, ang Jesus is still the answer. Kami nagaduol na usab sa imong trono sa grasya. Dala kining mga ngalan sa imong mga anak nga dunay mga hangyo ug pinasahi nga pangaliya alang sa pagkaayos mga balatian. Lain-lain ang ilang gibati, may mga na-stroke, may mga cancer, may mga balatian nga simptoma nining sakit nga mi lukop sa kalibutan karon. Gipangayo namo ang imong pinasahi nga proteksyon kanila. Doon na sa ikaw mga anak nga naghangyo nga ang imong proteksyonan ang among mga kaigsuonan, ilabi na ang katawhan nga tuwa karon sa United States of America. Although nagtuumi nga tipik kini sa mga ilhanan sa katapusan na nga mga kapanahonan sa kalibutan, apan among gipangayo ang imong proteksyon alang sa imong mga tao. Gihangyo usab namo ikaw amahan nga imong panalanginan ang kahimtang sa among nasod. Daghan ang nangalipay nga dunay improvement ang status sa mga quarantine law, apan gipanghinaot namo nga kini dili mahimong lainasad nga hinungdan nga mudaghan hinuon unya ang matakbuyan sa COVID. Hinaot nga kini nga klase sa temporal freedom ug observation, experiential nga freedom, makapadayo na unta kini. Ug giampo namo ilabi na gyud nga manormalize og balik ang pag-eskwela kay daghan kayong mga ginikanan nga nabalaka sa kaugmaon sa ilang kabataan kung iimpusar kining bag-ong plano sa Department of Education kalabot sa mga klase nga diha na lang sa mga balay, gamit ang computer, gamit ang television, gamit ang radio. Lord,
ikaw ang nahibalog unsay labing ikaayo. Niini usab nga panahon, amo kang pasabton, kundiin na mo ikaw biyai kaniadto, kundiin daghan ang mga katawhan nga mibiya kanimo, anha unta sila makakaplag sab kanimo. Kaya ang mga katawhan na miya ila mang gihinginlan ikaw gikan sa daghang eskwelahan kay gipakuha man nila ang mga pag-ampo sa mga klase. Gipakuha nila ang mga napulo kasugo sa mga sosyedad. Mo hinungdan nga paglukop sa pagkadautan karon. Among kahinumduman, daghan ang katawhan, gibilin ikaw sa daplin ug wala na sila'y proteksyon. Hinaot unta nga niining panahon sa COVID, mo lukop ang imong mensahis kamatuoran ug ang katawhan nga mibiya kanimo makakaplag hinuon sa tinuod nga panahon sa pagpatalinghog sa kamatuoran. Panalangin isab kining among programa nga among gidala ang mga pagtulunan sa kasulatan nga imong gitudlo aron kami mamaandam nga mahimong mga lumulupyo sa gingharian sa langit. Salamat Amahan sa imong pagpakig-uban kanamo karon ug sa imong pagtubag sa among pag-ampo alang niining imong mga anak nga nagahangyo kanimo sa imong gamhanang kamot nga moayo sa ilang mga balatian sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Thank you. And now we are going to launch into our fundamental beliefs number 21. Ang fundamental beliefs number 21 mga kaigsuunan, naghisgot kini kalabot sa ginganlan sa pinulong in English og stewardship. Ang pagka-piniyalan, ang pagka-tinugyanan. Ako nasad gihubad ang statement of belief and please read with me sa atong pinulungang sugbuanon. 21, fundamental beliefs number 21, ang pagka-piniyalan. Mga piniyalan kita sa Diyos, nga gitugyanan niya sa panahon, kahigayunan, katakos, kabtangan, ug sa mga panalangin sa kalibutan, ug ang sulod niini. Responsable kita ngadto kaniya sa hustong paggamit niining gigasa niya kanato. Atong giila ang pagkatag-iya sa Diyos, pinaagi sa matinud-anong pag-alagad kaniya, ug sa pagsirbisab sa atong isig katao, ug pinaagi sa matinumanong pag-uli sa ikapulo ug paghatag og halad alang sa pagwali sa iyang ebanghelyo ug pagsuportar ug pagpatubo sa buluhaton sa iglesia. Ang pagkapiniyalan usa ka pribilehiyo nga gihatag kanato sa Dios alang sa pagmatuto sa gugma ug sa kadaugan batok sa kahakog ug kailibgon. Ang piniyalan nagakalipay sa mga panalangin nga naabot sa uban, ingon nga bunga sa iyang pagkamatinumanon. Imong makaplagan ang mga verses diha, Genesis 1 verses 26 to 28, Genesis 2 verse 15, 1 Chronicles 29 verse 14, Matthew 23 verse 23, 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 15, Romans 15 verses 26 and 27. Hagiton ko kamo sa pagkuyog kanako sa pagpamalandong sa nahitabo. Dayong kayab ni Ginoong Hesus balik sa langit sa dihang gisakgaw siyag mga panganon. Sumala sa narecord sa buhat 1, 9 hangtod sa 11. Sa wala pa siya gisakgaw sa panganod o gidala ni ini paingon sa langit, diin ang manulunda na nag-ingon sa mga tao, unsay inyong ginatanaw, kining Hesus nga inyong nakita nga mikayab, karon sakgaw sa mga panganod, mubalik sa samang paagi, sama sa inyong nakita. Apan hinumdumo nga sa wa pa siya gisakgaw, may katapusang tugon siya sa iyang mga tinunan. Nasulat ka na sa Mateo 28, 18 hangtod sa 20. Ang sugo ni Ginoong Hesus nga gitawag nato karon og the Great Gospel Commission. Lumakaw kamo sa tibuok kalibutan. Iwali ninyo sa tanang kanasuran. Itudlo ninyo sa tanang katawhan, sa tanang pinulungan, ang tanan nga akong gitudlo kaninyo.
ug magauban ako kaninyo uban sa gahom nga gihatag kanako sa amahan. Pamalandong ako ninyo mga higala o kaigsuunan. Grabe kadako sa maong sugo. Grabe kadako sa maong tahas. Iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Pagkadako sa resources nga gikanahanglan para mahimo ug matuman kanang sugo sa atos Ginoo. Sa inyong huna-huna, wala kahay, gihatag lang ka na sa Ginoo nga wala siya magtagana og paagi nga matuman sa mga tao kanang sugua. Wala siya paagi sa pag-finance sa iyang buluhaton nga gibili niya sa mga tao diri syuta. Mahimo ka na niya? No. Nasayod kita mga igsoon nga ang Dios naguna ang iyang kaalam kay omniscient siya. Kanunay siyang nahibalog unsay naas unahan kay nasayod man gani siya unsay milabay nga paagi mga hitabo sa kaniadto. Busa dili binuta ang iyang pagsugo sa mga tao, iyang mga tinun-an nga iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Yes, financing the evangelism, the proclamation of the gospel around the world, it needs a staggering amount of money. But God has made provision for that. Ang atong Dios, dili siya kabus. Dato siya. May ikasarang siya sa pagsuportar sa iyang buluhaton ni Risyuta. Apan ayaw kalimti, ang iyang kwarta naas bulsa sa iyang mga tao. Ang iyang kwarta naas bankbook sa iyang katawhan. Nganong ginganlan na, gi-specify na ko ng pulong sa iyang katawhan. Kay daghan ang mga tao nga dunay kwarta. Daghan ang mga tao nga dato. Apan wala sila mo ila nga ang Dios mo'y tag-iya. Busa, wala sila'y kabalaka sa pagpaluyo sa buhat sa Diyos. Kaya wamang daghan magani ang mga tao nga hilabihan kadato nga dili gani mutuo nga naay Diyos. Ang huna-huna nila, ang naabot kanila, ila kanang abot. Nahikalimot sila nga inig-adto nila sa kamatayon, wala gayoy bisan unsa nga ilang madala. Bisan pag ilang ipanukso ka ng ilang kwarta sa sulod sa ilang lungon, igo lang na magtintal sa mga kawatan nga mulungkab sa lubnganan diha sa mga mentiryo. Higala, God has made His plan to support His work. To the Christian, alang sa mga Kristohanon, kita gipialan lamang sa Dios ang tinuod nga tag-iya sa bisan unsa nga naa nato. Ang Dios. Hinumdum kamo sa akong gisgutan ni atong milabay nga gabi. What you are and what you have is God's gift to you. What you make of yourself and what you do with what He has given you is your gift back to God. So ang responsibilidad sa tao, kung ang Dios ang tag-iya sa tanan nga anaa kanimo, nan ang imong kapasidad, ginganlan kag piniyalan, kung tinugyanan. Kanang word nga stewardship good, ang imong mapamalandong anang word nga stewardship, dunay tag-iya. Unya ang tag-iya, nakakita, nangita og kasaligan sa iyang gipanag-iya. Og ang nakita niya, ang iyang piniyalan, ang iyang tinugyanan. Gitugyan niya ang tanan nga iya sa maong piniyalan. So, the first principle that you have to remember, related to the principle of stewardship, is that God is the owner. And you are the only a steward. Ug ang gihatag sa Dios kanato mga kaigsuonan, naa ang panahon, naa ang talento, naa ang atong katakos, naa ang atong kabtangan. Ginganlan kana sa mga karaan ng mga magtutudlo sa stewardship, the 4 T's of stewardship. Ang upat ka litra nga T sa stewardship. Unsa man ang upat ka litra nga T? Number 1, God has given us time. Number 2, God has given us treasure. Bahandi. Panahon, bahandi, kun kabtangan. Number 3, God has given us talents.
mga katakos, mga abilities, skills, talents. Ug number 4, God has given us a body temple, ang atong lawas nga templo sa Dios. So, unsa ang naa nimo ug unsa ikaw, gasa na sa Dios. Ug ang imong katungod, kalabot ni ana ang pagpakita kaniya nga kasaligan ka, ingon nga piniyalan, ingon nga tinugyanan. What is stewardship? In its larger dimension, stewardship involves the wise and unselfish use of life. So kung atong pamalandungon ang atong pagkapiniyalan, ang kahulugan sa pulong pagkapiniyalan kung stewardship, mao nga manggialam mo natong gitagad ang kinatibuk-an sa atong kinabuhi. Kadtong upat kati, ayo nimo gamit ang imong time, giayo nimo pahimulos ang imong treasure nga wala nimo na himuang nga pararas imong kaugalingon na himusad kanang panalangin ngadto sa uban. Imusad gigalam pag-ayo ang imong imong gigamit pag-ayo ang imong talento kun ang imong mga skills, ang imong katakos aron nga dili na kay para ra nimo kun dili daghan ang mapanalanginan sa imong talento tungod sa uban. Og ang ikaupat, ang imong pagtagad sa imong panlawas. Uyon ba na sa kabubuton sa Dios? Gisunod ba nimo ang iyang gilatid sa kasulatan? Unsay imong kanon, unsay imong imnon, unsay imong buhaton para mutaas ang imong kinabuhi diri sa yuta? Higala, mao kana ang mga aspects of stewardship. Na unahon nato ang ginganlan og stewardship of the body temple. Although number 4 kana sa atong 40s kaganina. Ang Kristohanon dunay pribilehiyo sa pagdevelop sa iyang panglawas o sa iyang panghuna-huna to the best of the ability and opportunities. Kay usam kini kung atong huna-huna, kini atong lawas sigala, gihimo gini sa Dios nga sukwahi sa mananap. Naisgutan ako sa inyo sa pipila ka mensahe nga milabay nga ang tao ug ang mananap managsama sa physical aspect kay mutagad man sab ang mananap sa ilang lawas. Managsama sa mental aspect kay makakaton baya sab ang mananap. Ug ang tao ug ang mananap social beings. Ang tao makigsandurot sa isig katao, ang mananap makigsandurot sa isig ka mananap. Ang nakalahi nato og sa mananap ang spiritual dimension sa atong kinabuhi. Ug ang nakalabaw nato sa mga mananap ang kapasidad sa atong pangutok. So ayuhang tagad kanang imong lawas. Kung ayuhon nimo nagpagtagad, labi na gyud kung sundo nimo ang gilatid sa kasulatan unsaon nimo pagalam kanang lawasa. Ay kalimti ang manual sa pagdumala sa lawas nga mao ang pinakanindot nga makina nga gibuhat sa Dios. Ang manual sa paggamit ining lawasa, ang manual sa pagpatunhay ining lawasa, ang manual gaginganlag Biblia. Sunda ang gilitok sa Biblia, kalabot sa imong pagtagad sa lawas, mutaas ang imong kinabuhi. Atong isunod higala og hisgot ang ginganlag stewardship of our talents, ang atong mga katakos. Every talent can be used to glorify either the one who possesses it or its original bestower. We ought to cultivate the gifts the Holy Spirit gives each of us in order to multiply these gifts. Ang sambingay sa mga talanton sa Mateo 25, mo'y outstanding kaayo nga ilustrasyon nga gitudlo sa Ginoo kalabot sa iyang paghatag sa mga tao katakos. Unahon nato sa pagdawat ang kamatuoran. Dili pareha ang paghatag sa Dios sa mga talents sa lain-laing mga tao. Gihatagan niya daghan ang kasaligan sa daghan. Gihatagan niya gamay ang kasaligan sa gamay. Because God knows what is the capability of every person. Apaniya pa'y usa ka laing butang kalabot sa katakos kung talents.
dili katagaan sa Dios og trabaho, dili kaniya tawgon og buluhaton, nga dili kaniya hatagan sa katakos sa paghimo anang buhata. Kung unsa ikaw, unsay imong gieskwelahan, gasa na sa Dios, ayaw intawon ang kuna, Pastor, ako'y nagduslit sa kandila, ako'y nagsigig, pasiga sa electricity, samtang ga-review ko kada gabi, aron kapasar ko sa board, mao na hinungdan nga professional ako karon, kabudlay ko ni Pastor. Kung ingon ana ang imong pag-ila, kung unsa ka, nabalaka ko, nga ang Dios dili na makasalig nimog dugang, kaya wa man nimo siya tagai sa himaya og dungog nga alang kaniya, nga iya kang gipapasar, gihimo kaniyang unsa ka. Ang talents multiplied, ang talents nga gigamit are talents multiplied. Ang talanton pud nga dili gamiton, talanton nga bawion. Mao nay principle of the talents nga gitudlo sa Mateo kapitulo 25. Now we have talked about God giving us our body temple. We have talked about God giving us the talents. Ang ikatulong nga ti, ang stewardship of time. Sa talento, dili parehas ang gihatag sa Dios nga naiuban daghan apoy ubang gamay. Sa panlawas, maingon sad nato nga dili tanan nabuhat sa Dios nga lig-on ang ilang kaha. Ang uban luyat kayo dali ra kay masakit. Apan sa time higala, ang gihatag sa Dios kanako nga time, parehag yun kadaghan sa imong time. 24 oras ang imong adlaw, 24 oras ang akong adlaw. 60 minutos ang imong oras, 60 minutos ang akong oras. 60 segundos ang imong minuto, maupo na ako. So as far as the gift of time is concerned, God has distributed that equally to every person. And because time is God's gift, each moment, kada gutlo ni ining atong panahon, atong gamiton sa insakto nga paagi. Pariha ang gihatag sa ato sa Dios nga panahon. Apan, ang atong paggamit sa atong panahon, munay wa magkapariha. Kaya ang uban nato mag-usik-usik lang sa panahon nga wala agyoy nahimong buluhaton. Apan ang uban kanato mahuman ang usa ka adlaw nga moingon pagsulti, kulang man ang oras. Kadaghan pas trabahoon. Muna usahay magtan-aw bitaw ko mga higalaan ang mga tao nga gikas buntag sayo, maglingkod nga mag-istorya ra, or usay magtungok ra gyud, or manampiling sa bintana. Tibok adlaw, pagkadaghan sa buluhaton. Higala, kung magkugi ikaw, kung imong pahimuslan pag-ayo ang panahon nga gihatag kanimo sa Dios, daghan ang mahimong abot sa imong pangabudlay. Kaya ang Biblia nag-ingon, unsay gipugas sa tao, mao po'y iyang anihon. Unsay imong pangabudlay, mao po na mo balik nimo. Magpugas ka, naa kay maani. Apan pagtungok, masakit ka na lang. Kaya pinakalaay nga kahimtang sa tao, kanang way buluhaton. So gamita ang imong panahon sa husto nga paagi. Ang ikaupat nga te, ang material possessions kung treasures. To remind us that He is the source of every blessing, God instituted a system in the church called tithes and offerings. Maunay paagi sa Dios sa pagsuportar sa iyang buluhaton. Ako nang giingon kaninyo kaganina. Ang atong Dios nagbilin og buluhaton sa iyang iglesia. Ilukop ang mensahe sa maayong balita sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Pagkadako nga trabaho. Pagkadako sa gasto nga gikinahanglan. Television ministry, radio ministry. Don't you know that each aspect of this work, kada sanga sa buluhaton sa Dios nang hinahanglag paninapi kay matod pa sa uban, unsaon pagdagan sa sakyanan kung walay gasolina. Ingon ana ang dagan sa buhat sa Dios. Apan naisgutan sab nako kaninyo, dili kabus ang atong Dios, daghan siyang kwarta. Apan ang iyang kwarta naaron nimo.
naaron sa imong bangko, naaron sa imong pitaka. Pero, ang Dios nga naghatag, dili mo bawi sa iyang gihatag. Igo ra siyang nagsulti nga, kanang napulo nga akong gihatag nimo, siyam ana imo. Ang usalay akong pangayoon para magamit pagduso sa buluhaton. Muna'y gingalag tithe, muna'y gingalag ikapulo. Dili hakog ang Dios. Ug siya gitag iya, kay siya man yun. Wala may butang nga naa sa ato nga dili iya. Kung giilagin nato ang iyang pagkatag-iya, angay kitang matagbaw ni anang iyang giingon nga atong bahin. Kaya ang tinuod, igo bayag yun. I mean, imposible man nga moingon ka nga ang imong uskagatos dili paigo sa imo ang 90 kay gipangayo niya ang Gis. Or ang imong Gis, imo ang 9 gipangayo niyang usa nga gingalag ikapulo para isuportar sa iyang buluhaton diri siyuta. Higala, ang ikapulo, ang uban nagatanaw sa pag-ihap sa ingon ini nga paagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ako, napulo iya sa Dios. Apan ang tinuod nga pinayalan. Ang iyang pag-ihap sa ikapulo, ingon ini nga paagi. 1, iya sa Dios. 2, ako'y magbuot pilay akong ihatag sa Dios, ana. Unya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ako. Unaha ang Dios. Sikrito gyapon na, kay naaman na Mateo 6:33, apan maoy unahan ninyo sa pagpangita ang gingharian o pagkamatarong ngagikan sa Dios. Kay kining tanang mga butang nga igadugang ra kaninyo. Higala, wala pa ko kita og tao nga makahatag og testimonyo. Taod-taod na kong pinangitaay anang tao nga makahatag og testimonyo nga napobre siya kaayo tungod kay iyahang giuli ang bahin sa Dios. Wala pa ko kita ana. Ang ako hinuong nakitaan, mga taong kabus kaayo kay wag yun sukad mo ila nga ang Dios mo'y tag-iya, busa wag yun makahatag sa Dios. Kay kuwang pagani kuno sa iya, kuwang pagani kuno sa ila, ihatag pa ba sa simbahan? Ihatag pa ba sa Dios? Labing tinuod, maunay mas daghan ang mga tao nga ingon ni ana, nga wala gyud uyayod gyud, kay wa gyud pod mutagad sa pagsuportar sa buhat sa Dios. Pero mga tao nga nagsuportar sa buhat sa Dios, nga moingon pagsuting nga na pobre na lang gyud ko, kay akong gi-priority ang Dios. No, it never happened and I have not found anyone in that category. Na ipinulungan ni Hari David sa Salmo, ingon pa niya, nabata ako kaniadto, natigulang na ako karon. Apan wala pa ako'y nakita nga anak sa Dios nga nagpakilimos og tinapay. Higala, kung anak gi ka sa Dios, God will never allow you to come to the point of begging for food. Tingali ang uban ninyo mo ingon pagsulti nga sa may bot ni mo ipasabot, pastor. Kanang mga makililimos, dili na anak sa Dios. Lahi ang akong concept mga igsoon. Di panahon nga nagwali kog ingon ini nga wali katong dayon sa younger pa ang akong years as a pastor. Nga dili gyud mahitabo nga ang mga anak sa Dios moabot sa point nga magpakilimos. Uy, pagsuroy na mo kaisa sa Davao, o ba ining akong pinalangga nga asawa. Pagsuroy na mo sa Davao, nakadungog mami dito sa Daplin og nagsilindron, unya naggitara, unya nagtingog pud ang drum. Sa ato pa, ang buta, nagtugtog nga ang iyang baba, nagtukar og harmonika, ang iyang kamot naggunit sa gitara, ang iyang tiil nagdukduk sa drum. Apan ang iyang gitugtog, alawiton man sa simbahan. Du-du-du-du-du-du-du. Kingkoy. Dahil makililimos nga anak ang Diyos. Di, nabalik kibali sa ako ang akong wali nga, kung anak di ka sa Diyos, di niya tugutan nga maabot ka sa puwin sa pagpakilimos. Mo man nagisulti ni Hari David sa Salmo. So, huwag man ko kaagwanta, akong giduol ang buta nga
nagsilindron og naggitara og nagbumbo music. Ingko nga, Brad, Adventista ka? Ingon siya, tabi, kinsa man ning nangutana nako. Ingon ko nga, si Pastor Gun pa ni Brad, gikas butuan. Pastor. Basig ma-misunderstand ko nimo. Paminaw sa ha, na ako i-explicar nimo. Basig mo ingon ba ka nga, uy, naunsa naman ning anak sa Dios nga nagpakilimos man? Pastor, ako explikaran ta ka. Muna gisulti ang tao sa buta. Inko, unsa may imong explicar ba? Siya nga, ako pastor, wala ko nagpakilimos. Apan, tanawara nang nasa ko atubangan, pastor. Ug diha to siya atubangan, iyang gihanig-hanig. Dihay mga tratados, mga literature ba? Kanabang mga basahon. Unya, ingon pa niya, mao ni akong buhat misyonero, pastor. Nga, nagpalit ko ining mga tratados, unya, kay dili naman ko kasuroy nga maglakaw, aron manghatag ining mga basahon kalabot sa maayong balita sa kaluwasan, akong gihimo kining paagi nga mag-awit ko, unya ang mga tao, pastor, mapunit anang akong basahon. Unya, naman po'y uban, pastor, nga muhulog man pug kwarta, ako na po nang ipalit og dugang basahon nga akong ikapanghatag. Higala, whether it was a game or not, I want to tell you, I was very touched with what that man told me. Kay mutuo ko, litra por litra, sa giingon ni Hari David sa Salmo. Nabata ako kaniadto, natigulang na ako karon, wala pa ko'y nakita nga anak sa Dios nga nagpakilimos og tinapay. He will not allow you to come to the point of begging for food if you are a true son and daughter of God. Kay di kaniya pasagdan. Saad na niya, muna akong giingon ninyo, ani na akong edad ron, wa pa ko kitag tao nga makahatag yun siya testimonya nga ang nakapobre yun niya ang iyahang pag-uli sa bahin sa Diyos. Wala. Diya usa ka tinulungan, higala. May usa ka tao nga bag-o siyang nabautismuhan. Pila ka bulan sa iyahang negosyo ang iyaha. Nagsugod nga gamay nga negosyo, panadako ang iyang negosyo. Pagkadako na siyang negosyo, usa ka panahon ni ana, nitawag siya siyang pastor, kay diakono man siya, kanabitaw ang nagsirbi diha sa church nga tig dawat sa mga iuli sa kaigsuunan nga mga ikapulo nga iya sa Dios ug mga halad nga ilang isuportar sa buluhaton sa Dios. Ingon siya, pastor, murabag sa akong kabayan, pastor, na ako itestimonyo nimo, kita lang ba may istorya? Istorya sila. Unsa may imong istorya, Brad? Ingon siya nga, nakuha naman ko, pastor, kay kining akong negosyo ron, dako na magganan siya god, dako na po sa akong ikapulo, pastor. Kaniadto sa gamay pa ang akong kapital, pananglitag nagkapitalan ko sa una og 10,000, nya makaganan siya pug kog 10,000, malipay naman ko ato kay makauli man ko sa 1,000 sa Ginoo. Gani kanang uskagatos, pastor, lipay naman ko ana kay naa man koy 10 nga ikauli sa ikapulo. Uy, karon, pastor, dagko naman kaayo god. Abot naman og 100,000, 10,000 na may ako ikapulo. Ingon sa pastor nga, nabalaka na di ka, Brad, nga dako na ang imong ikapulo, kaya ang imong 100,000, 10,000 na may imong ikapulo. Ang imong 1,100,000 na may imong ikapulo, nabalaka na di ka, anak, Brad. So, ako lang nang i-explican nimo, pastor, kay kita rabitaw. Ingon siya, na, huwag mo na imong gusto, Brad. Iyampo ta ka. Saan may imong iyampo, pastor? Iyampo ta ka nga, ibalik sa Ginoo tong gamay nimo. Kay gusto mo day ka nga, gamay ra, kanang G's ra, kay aron piso ra imong ikapulo. Gusto mo day ka ng usgagatos ra, para G's ra po imong ikapulo. O gusto ka nga, mubalik atong iyampo na sa Ginoo ron. Ingon in taon ang diakono nga, ay, sana, pastor. Ingon ang pastor, na. Dawata ang panalangin sa Diyos. Padayon na pagsuportar ang iyang buhat kay ang tinuod nga pagkasulti ang iyang gipangayo kanimo nga ikapulo igsoon. Mauni na kanindot sa ikapulo. Kanang ikapulo wa gidato ug wa gikabos. Di gikakaingon nga unfair man Ginoo, pangayuan niya daghan o pangayuan ta niya gamay. Dili wa gi unfair ana ngano man. Kung dato ka, 90% ang mabilin sa imo. 10% ang ihatag sa Ginoo. Kung pobre ka mao gihapon. So, ang ikapulo, balance gina siya kayo. Kung daghan kag abot,
daghang kag ikasuportar sa buhat. Kung gamay kag abot, gamay kag ikasuportar sa buhat. May katestimonyo ko ninyo mga kaigsunan. I grew up in an Adventist family and I had a mother nga grabe ka faithful sad siya. Kay si mama, ultimo na ay talong nga iyang gitanom or kamatis sa iyang garden. Inigkuha, bisan pagkanang itlog sa pugaran sa iyang mga manok. Inigkuha ni mama anang itlog, mutanaw siya ni ana mo ingon siya pagsuti, pastilan. Gitagaan gitas Ginoo. Makasud ana putag itlog ron, nakakuha kog 5 ka buok. Di adire kay sobra naman ang isa ka himungaan. Niya may himungaan dire nga nang itlog nag 15. Binlan ko lang ni siya napuo kay di man ni siya kaatog kup-kup anang 15 ka buok, mga matay, mga bugok ng uban. Apan ingon si mama, gipalit ko ni merkado kining akong 5 ka itlog. Dako na baya ning kwartaha. Gikwinta niya ibutang tala nga mobili man tingali itong 25 pesos. Apan ingon si mama pagsulti, pero kay gihatag ra mas Ginoo, dili ko mo gastog 25. Muuli ra ko niya og 5. Pastilan higala, grabe akong inahan. Among inahan. Nakatunong sa mga higala nga gitagaan ko sa Ginoo og asawa nga hilabihan pud ka faithful gyud sa bahin sa Ginoo. Bisan unsa kagamay, bisan unsa ang iyang madawat, naa ginay value nga para sa Ginoo. Amo musultihan. When you give gifts to us, sama anang among mga barong, mga sinina, priority ra niya ang paghatag og ikapulo ni ang mga gasa. Di naman naabot, di naman na kwarta, pero hinatang mas Ginoo na himong tipik sa among abot, gibutangan na niyag tithe. And I want to tell you, may testimony ko sa inyong ihatag. Wa gyud mi madato sukad pod, kay di gyud sad mi, wa gyud sad mi maghando mga madato. Pero wa gyud sad mi mawad-i sa among panginahanglan sama sa among panimalay nga gitubuan sa among inahan. Si mama grabe pod ka hospitable ang among balay sakahan kanaugan sa mga bisita. Kay naami nagpuyo sa lungsod nga daplis pantalan ug duol sa terminal. So ang magsakay bus nga magabhian anas balay. Apan wala mi bisita nga dili makakaon. Kay ingon ana ang tinagdan sa among inahan. Apan sama sa giingon ni Hari David, na bata ako kaniadto, natigulang na ako karon, wa pa ko kakitag anak sa Dios nga nagpakilimos og tinapay. Higala, God's way of supporting His work in this earth is our tithes and offerings. If we are faithful in that, then the work of the Lord will continue to grow, will continue to expand. That's why you may have been wondering, ngano man nga naam ni sila mga eskwelahan, nganong naam ni sila mga hospital? Because we are encouraging our people to be faithful in returning what belongs to the Lord, the tithes, and to give Him the love from our hearts. Ang ikapulo gud higala, dili man ang ikapulo hatag nimos Ginoo. Uli na, nga naman, giangkon man na niya nga iya, Levitico 27, versikulo 30. Paminawa na ninyo ng pinulungan sa Levitico 27, versikulo 30, ang pag-angkon is Ginoo. Kung sa giingon diris 27, 30 sa Levitico, paminawa. Og ang tanan nga ikapulo sa yuta, maingon man ang sabinhi sa yuta, mauusab ang sabungas mga kahoy, iya ni Hiyuba. Kini maoy butang nga balaan alang kang Hiyuba. The word balaan, dili nimo magamit sa dili balaan nga paagi. It is sacred o gamitong lang na sa sacred nga katuyuan. Munang kaluoy sa Dios ang iyang buhat dinhis kalibutan nga gipasiugdahan ni ining Remnant Church, the Seventh Adventist Church, has already spread in more than 210 countries around the world. We are always minority compared to the large religious groups in any place, anywhere. We are always minority, kay dili man kami kinadaghanan. But there is one thing with this church. The faithfulness of the members of this church was able to support the work of God around the world. We have television ministry, we have radio ministry, we have hospitals, we have schools, we have evangelism everywhere, we have seminars all over, and we do this, and every one of this needs
financial support. This is being supported by the faithfulness of God's people. Nay ubang mga taong masuko sila, moingon sila pagsulti nga, naglisod pa ta, kuhaan patag gismos, higala, lahi ang dunay pagtuo ug dunay pag-ila sa pagkatag-iya sa Dios. Sama bitaw sa akong gisgutan sa inyo nga Sabat. Ang uban burdensome kayo sa ila nga, Sabado igtatrabaho man undaron, pero hindi na ako katrabaho. Mawadaan kog income. Masirhan ang akong negosyo sa Sabado. Mawadaan kog income. Higala. But if you recognize God's ownership and prioritize Him on the Sabbath and prioritize returning the tithe to Him, I want to tell you, kining butang nga dili kapasagdan sa Ginoo. Now, usa ka butang lang akong ipasidaan sa kaninyo. Kining butang nga dili ka makumbinsir ini kung igo ka lang kadungog sa isugilon sa mga tao. Because the matter of God's blessing in return to your faithfulness is not theoretical. Dili na theory. Makaamgo lang ka nga tinuod na kung imo na siyang kinabuhian o ma-experiensyan. Because it's not theoretical, it is experiential. And a lot of people who have experienced this has the testimony. Let me share with you just one more illustration before we conclude our presentation for this evening. Usa ka panahon ingon nga yang pastor ni duaw ko sa usa sa churches. Pag-abot na ko sa usa sa churches nga nailalom sa akong pagdumala ingon nga pastor, nakita nako nga matamlay ang kaigsuonan. Nagsubo ba sila? Nagsabot man gud mi sa akong district sa una nga tungod kay ang akong church, akong district 17 man ka churches, bisag muduaw ko sa ilang nga dili Sabado. Maghimo lang gyud mig katiguman kay mo may pagduaw ni pastor. Sa ato pag maabot kog Domingo, magtigo mi, magsimba mi. Maabot kog Lunes, magsimba mi. Mo na nay naanda na mo kay ug sa Sabado ra gyud nga adlaw si simba, igsisimba mo'y akong pagwali na malukop na ko ang tibok distrito 17 ka iglesia, 13 ra ka Sabado ang 3 ka buwan. Na kapin 3 paingon sa 4 ka buwan, ay 4 paingon sa 5 ka buwan, ay hanak ko malukop ang distrito. So nagsabot na lang mi nga bisag muduaw kog Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, magsimba gyud mi kay mao ra man ay panahon nga nakaduaw ko sa ilang district. Okay, sa ilang church. Anyway, gisabutan na namo na. May usa ka church nga pagduaw nako sayon kaayo duawon sa church elder ang mga kaigsuonan, suruyon dahil niya, ari si pastor, magsimba kita karong gabi kay magwali si pastor. Nalipay ko apan pag-abot na ko niya ng panahon na nahibuong ko nga ang tigulang sa iglesia nga daang dasig inigabot na ko. Dry man kaayo. Aban. Ingon siya ga problema mi diri pastor. Iko sa iyong problema. Tanaw ra nga mong mabasakan. Siya nakita na ako sa basakan. Mga basak nga ready na. Nadaro na, nalapok na. Ug ang ilang binhi ready na i-transplant na nga ibot na gani. Transplanting man. Kanang rice irrigated nga humay. Yung anong nagproblema man mo? Anong man mo nananom? Siya pastor, delikadong mananom eh. Kay kining milabay nga kutsitsa, gibirahan mis ilaga diri sa tibuok barangay. Hilak ang mga tao diri pastor. Kaya why mga abot? Apil kami. Kung sa may ang agman nga naaman, ang hulga sa ilaga naaman. Akong gipamalandong, my responsibility as a pastor is a spiritual leader. Gingnan ako ang atong igsoon. Igsoon. Tigumon lang gihapon nato sila manimbata karong gabi ugmas buntag na ako'y anunsyo rong gabi nga may himuon ta ugmas buntag. So anang gabi Domingo man to, wali ko. Diha ang kaigsuonan. Tamlay yun ang kinantahan, ang maayong higala, dili na maayong higala. O kalipay ini katapos, dili na kalipay, wala. Ang ilang maawit wala. Dry. Apan ni anang gabi nagsulti ko. Akong agdahon ang mga heads of the families tomorrow morning. Anda mo nga muubog sa basakan, kay adto tas tunga-tunga sa basakan. Maghimutag usa ka prayer session nga pinasahi atong i-claim ang saad sa Ginoo. Anang pagkabuntag tuod kadlawon, ready ang mga tao, lulhos ilang mga karsones adto mis basakan. Nagdakog Bible dito.
o gihimo na mo ang special nga ceremony, prayer season. Ang ingon sa dili pata mo claim sa saad sa Ginoo, hangyoon ko kamo. Sama sa ginabuhat nato kung magampo tag masakiton, kanang anointing of the sick sa James, Book of James. Sama sa ginahimo nato ana, kung muhimo ta ining pinasahi nga pangayo sa Ginoo, magsinugiray sa ta sa sala, magpinasayluhay sa ta kung doon na tayo mga bingkil, mo to nga pagsulti na ko ni ana, kinsa may musugod, sugod ang tigulang sa iglesia. Wa pa siya nakahuman, naghangos na siya sa iyahang tulo-tulo nga ilong sa hilak, kay di siya kaagwanta, o dili, wa pa siya nahuman, gigakos na niya ang usa ka membro sa iglesia, gigakos po niya ang lain, naaday siya mga bingkil, mga igsuon ba, mag-agaw o mga magsuon ang sakop anang iglesia. Apa nagkauli, ay sila sa maing kabubuton. Unya human nilag kauli ay may kabubutonin ko, ug doon na say isugid karon, naay musugid sa Ginoo sa ilang personal nga mga hinambin nga tinaguan sa ilang kinabuhi, kitara ang maminaw ha. Why atong madunggan nga atong ibandilyo sa gawas, kitara. Diha na dayon mga igsoon, hilak na tong usa ka igsoon, pastor, ako gikonsultihan. Dili ko matinumanon sa ikapulo, pastor. Kadaghan nga panahon, akong awayon, ako asawa, kung magbutang na sa ikapulo, diha sa ikapulo nga subri. Kay, akong gigamit mo nang dili ko matinumanon, pastor, sa ikapulo. Ana, naapoy ni testimonyo po, pareha po niya. Ingon sa pagkahuman ng mga igsoon sa among hamubo nga seremonyas, awang ginang kaigsoon karon ready na mo. Atong claimon ang saad sa Ginoo. Gibasa na ko ang Malakias Kapitulo 3, versikulo 8 hangtod sa 10. Og ang particular nga bahin sa mao nga sinulat sa Malakias mga kaigsuonan, kanang saad sa Dios matud pa niya, and prove me now herewith, ako kamong hagiton sa paghagit kanako, kung dili ba akong pahunungon ang mga maglalamoy sa inyong mga produkto kung kamo magmatinumanon sa paghatag kanako sa ikapulo. Malakias 3:8 paingon sa 10. Humani ana akong gibasa, ingnan ako sila. Mutuo mo inin sa ara. Nagsinugiray naman mo, nagconfess naman mo nga dili dai mo matinumanon, karon musaad mo nga magmatinumanon na mos Ginoo. Pastor, ato ning gihimong pinasahi. Musaad mi, pastor, musaad mi. Okay. Tigulang sa iglesia, tabang ikog sa pupo sa Bible. Dire, ang uban, ang sa katigulang dire. Unya, ang kaigsuunan, gipatungtong nako ang ilang kamot dito sa pasahe nga akong gibasa sa Malakias 3, 8 paingon sa 10. And we claim God's promise. And I want to tell you, I went back to the place more than 3 months later, meaning, human sa ting harvest. Kay pagkaugma niya, anang adlawa, kay buntag sayo maminingad to. Anang adlawa, nananom sila, pagkakita sa mga silingan nga, nananuman ang mga Adventista nila silingan, tanom po sila. Nangalipay sila kay namuswak ang mga basak, hangtod na kita na nimo nga ni-change ang color nga green ngadto sa brown. And you know what I'm trying to say. Abundant ang bunga. Apan, anang usa kagabi, tiabaw ang ubang mga tao. Pastor Brad, ampo na po mo, yatake na po ta sa ilaga. Yatake sa ilaga. Ang ilang mga basak sa maong barangay. Pagkabuntag sa iyo mga kaigsunan, I am sharing with you a first-hand testimony. Pagkabuntag sa iyo, ang kaigsuunan andam nga moadto sa ilang basak aron nga magminghoy, naniga ilang mata. Kay ang mga humay nga laya na nga igo ng harbisonon, wa nay mga dahon apan ang luy-luy ang mga unod nga busok ayo nga pirting sayo na hinuon giukon. Og nahimo kadto nilang testimonyo kay igsuonan, kay ang uban tuod nga silingan naamay uban nga nakaon, apan napoy uban nga nakaharvest pag yun, apan nakita nila nga ang ila dagaya gyud. Higala, as I have mentioned to you a while ago, kinimbuta nga dili ni magsilbig mutuo ka lang ug naay magsulti nimo.
Because this is not a theory. This is not an information. It's experiential. You will only know the truthfulness of God's promise to you if you have experienced it in your life. Ingon sa Ginoo, if you return your tithes to me, prove me now herewith, akong ipamatuod kaninyo. This is not namang term karon nga ginganlan nila og prosperity gospel, nga magmatinumanon ka, hatagan gi ka sa Dios. Ang tinuod nga pagkasulti, we are not supposed to be faithful to return to God what belongs to Him because He promised that He will bless us in return. No. We will just return to Him because it belongs to Him no matter what. It is up to Him. And in most cases, He fulfills His promise, such as Matthew 6:33. Giagda ko kamo karon mga kaigsuonan. Try it. Try it. Because it is only proven by experience. Then, go for an experience. May I invite you to bow your heads with me as we pray. Amahan nga balaan, karong gabiuna na isgutan na mo ang usa sa labing importante nga pamaagi nga imong gibilin sa kasulatan aron mutunhay ang imong buluhaton diri syuta. Ang pagkamatinumanon sa imong mga anak sa pag-uli sa ikapulo ug ang ilang pagkamahigugmaon sa paghatag sa ilang mga halad. Lord, akong gipangayo kung adunay pipila kanila nga mo challenge kanimo by experimenting. Prove to them, O Lord, that you are there to fulfill your promise. Be with us as we continue with our study in the remaining few more topics for this COVID. Just one more week for these fundamental beliefs. May your Spirit continue to impress us with wisdom and understanding aron among makinabuhian ang kamatuoran sa imong pulong. Kaya among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. I want Jesus in my life more than anything this world can offer me, for I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life, He's worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the fame that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that man may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. Some men try so hard to prove that God's not really real, while others say they know for sure His love you cannot feel. But I know He's real within my soul, for one day He cleansed and made me whole, and Jesus is still the answer
answer. And though time and ages roll, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though some may say he doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be. Jesus is still the answer. And though time and ages roll, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though time may say he doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be. As I go on through life with him, there can be no other way. I want Jesus. I want Jesus. Oh, Jesus is still the answer. He has always been